Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1320. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa form of acceptance. Ano nga bang mga forms of acceptance at anong pinagkaiba nila sa isa't isa? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Yan, sige, basahin muna natin. Article 1320. An acceptance may be expressed or implied. Yan. So this article na to, dinidiscuss ang manner of acceptance ng isang offeree. So nasa stage 2 tayo ng consent. Stage 1, may offer. Tapos yung stage 2, meron dapat unconditional acceptance. So this is actually stage 2 ng consent. Okay? Which is unconditional acceptance or unqualified acceptance. Kasi kapag qualified acceptance, it is equivalent to counter offer. So wala ka talagang acceptance na nangyari kasi may kondisyon yung kanyang pagtanggap kung masusunod yung gusto niya. So therefore, wala pang acceptance pa talaga. So pag may acceptance, may dalawang manner. Okay? Actually, tatlo. Una, sinasabi dyan na ang isang manner of acceptance ay number one, pwedeng express. Paano ba pwedeng sumang-ayon ang isang offeree? Okay? Pag sinabing express consent or express acceptance, so yung manifestation, it can be by words, or in writing. Okay? So pag ang tinutukoy dito is yung uh, manifestation. Okay? Yan. So express acceptance or express consent, this can be oral or written, kagaya ng letter or telegram or kung ano ba yung normal way of manifesting consent. Okay? So ano yung normal way of manifesting consent? Okay? Yan. The second manner of acceptance is implied. Ito, hindi words or writing yung ginamit para magsabing sumasang-ayon siya sa offer or tinatanggap niya yung offer, kundi ang kanyang pinapakita ay actions or certain acts na pinerform which do not directly manifest the consent, but it can be inferred from the conduct of the person doing the action. So certain acts are performed. Okay? Okay? Hindi man directly sinasabi na tinatanggap niya yung offer or sumasang-ayon siya, pero may action siyang nagawa or ginagawa na pwedeng mag-infer from the conduct. Okay? So again, certain acts are performed which do not directly manifest consent, which do not directly manifest the consent, but where the consent can be inferred from, where the consent can be inferred from the conduct of the person. Yan. Kumbaga, sinasabi dyan, hindi man directly sinabi or sinulat na tinatanggap niya yung offer, pero merong isa siyang nagawa, certain act, na pwedeng mag-infer or um, tanggapin na din na parang sumasang-ayon siya. Okay? Kasi hindi man directly minamanifest yung consent by words or by wisdom, but certain acts are performed which can be inferred from the conduct of the person. Okay? For example, merong nagbebenta nga sa'yo ng halimbawa, fruit juice or buko juice, tapos for 20 pesos, halimbawa, nagtitinda siya ng 20 pesos, tapos ikaw, kumuha ka ng isang ano, kaya isang ano, so parang ganun, kumuha ka ng isang glass or ng isang baso, tapos ininom mo, na wala kang sinabi, tapos nag-abot ka ng bayad,
So impliedly, tinanggap mo yung offer ng Buko Juice na siya'y binebenta. Hindi man sinabi mong, "Kuya, pabili nga." Tapos yun, basta mo lang kinuha, nag-abot ka ng bayad, yun, actions yung pinakita mo instead of directly manifesting the consent of buying, 'no? Yan. So, ito yung dalawang manner of acceptance or form of acceptance according to 1320. Okay? So again, 1320 is about forms of acceptance. It can be expressed or implied, no? Pag express, sinasabi talaga or sinulat na talaga sumasang-ayon siya. Implied, hindi man yan directly sinabi or sinulat pero meron siyang pinapahiwatig na gusto niya or sumasang-ayon siya. Okay? So dito nagtatapos yung Article 1320, sobrang simple lang naman niya kasi continuation din siya ng 1319. So, kung medyo nabilisan ka, ulitin mo na lecture natin, I'm sure makukuha mo rin 'yan. Kung meron kang katanungan, i-comment mo lang, subukan kong sagutin. And lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!